Right, mga kapatid, welcome back sa Coach Haji Vlog. Ah, Good morning po sa lahat sa mga inaabot na programa ng ating kuan. Sa iba't ibang dako ng panig ng iba't ibang uri ng kultura, kung gabi man o tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. God bless po sa lahat sa mga nag-subscribe po sa Coach Haji Vlog. Thank you po, sobrang na-appreciate ko po yung ganong situation. Thank you, God bless. At ganon din sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit like na lang or comment na lang po sa baba, masaya na po kami doon. At least na-appreciate ko po lahat yun. Thank you, God bless. At before po sa lahat, ang oras po ay alas 8 ng umaga dito sa ating Pilipinas. Ito pa, sandali lang ha. Inom lang tayo. Okay mga kapatid, ang bibigyan natin ng reaction at opinion regarding sa mga nagaganap sa ating bayan. Yung nag-boom to at talagang nag-trending itong bagay nito. Yung regarding kay Pastor Kibuloy, bigyan natin ng counting reaction and then yung sa bagay na kung paano nangyayari na sa kabila ng lahat, di ba? Regarding nung kay Pastor Kibuloy. And then doon sa mga nagaganap na hearing sa Senado, bigyan din natin ng counting reaction at opinion base lang doon sa narinig at nakita natin at napanood. Okay, mga kapatid? Okay, welcome back. Bibigyan natin una, salamat at God bless sa lahat. Bigyan natin ng reaction regarding doon sa yung Kibuloy. Base doon kasi sa testimonya, mabigat po 'yon. Sobrang bigat yung mga ganong situation, 'di ba? Na 'di ba, sabi nga sarili mong bayan, 'di ba? Sarili mong bayan dinudurog ka. Sarili mong Pilipino, kapwa Pilipino, 'di ba? Ang mensahe natin doon, 'di ba? Yung mga ganong situation, 'di ba? Ang mensahe natin doon Pilipino ka, Pilipino ka, nandito ka sa sarili mong bayan. Pero di ba? Dinudurog ka sa isang parte na ginagamit ang isang institusyon para bigyan ng ipahiya o ano paman. Wala namang problema doon kung mayroon man siyang paglabag o mayroon man siyang nagawang kasalanan, di ba? Ba't hindi ay asunto, di ba? Ikarapatan niya bilang Pilipino, bigyan sila ng tamang yung karapatan pantao, di ba? Yung kanyang right, maidepensa yung kanyang sarili doon sa mga akusasyon na alam naman ng karamihan na, 'di ba? May kaso nga siya, 'di ba, sa Amerika. Pero 'di ba, base doon sa kuha natin, yung tinatawag na extra, 'di ba? Yung tinatawag treaty, 'di ba? Yung treaty ng both side ng bansa natin, Pilipinas at saka ng US. May extradition yun. Sorry ha, doon sa hindi ko nakuha. Extradition treaty. Ang ibig sabihin nun, di ba? Yung may nagawang kasalanan sa kanilang bansa, sa US, di ba? Yung ating kababayan, di ba? Magre-request yan, di ba? Magre-request yan ng dito sa atin, sa DOJ, di ba? Request sila na litisin o hulihin sa mga part kasi may nagawang kasalanan. Pero yung base doon sa niya, yung testimonya niya, hindi na nga daw idadaan doon sa ganong situation, di ba? Na ganon na wala nang, di ba? Basta diretso na. Parang lumalabag po, diba, sa kwan. Handa naman siyang sumunod o handa naman siya humarap sa mga asunto, mga kaso. Handa siya. Ang pinagtataka ko, diba, ito. Base doon sa testimonya niya, nakipag na siya sa US, itong ating administration na BBM at na si Lisa Araneta Marcos na parang ibinibigay na siya doon na walang due process, di ba? Pero base doon sa extraditionary na treaty, dapat both side nag-uusap yan. May request yan, wala nga daw request. Pero ang nakakapagtataka doon, di ba? Bakit nga ba takot na takot, di ba? Bakit nga ba ginagawa nila ni ganitong klaseng situation yung ito si Pastor Kibuloy? Hindi po tayo nakikipagsimpatiya sa Kibuloy o kumakampi ba, di ba? Yung reaction natin at opinion natin base lang sa ating nakikita, naririnig, di ba? Kwan lang. Bakit nga ba takot na takot sila doon sa situation, di ba? Na samantalang hawak nila lahat ng kwan ng makinarya. Nandiyan sila, may DOJ sila, kumpleto, nakaupong presidente, di ba? Kung talagang, di ba? Sa kanya lahat di ba? Sa kanya lahat ng power, di ba? Bakit hindi daan sa tamang usapin?
ilagay sa tamang yung proper forum na tamang lokasyon, 'di ba? Bigyan ng idemanda, maglabanan, depende sa mga depensa, depende sa mga tinatawag na mga evidence na nakikita, 'di ba? 'Yun ang hinihiling niya, 'di ba? Hindi naman siya kumakuan. Harap at harap siya. 'Yun lang naman eh. Ang pinagtataka ko, 'di ba? Kumpleto sa resources yung government nito. Bakit takot silang itamang proseso? 'Di ba? Bakit takot silang labanan sa tamang venue, tamang gano'n, 'di ba? 'Yun ang nakapagtataka. Naalala niyo noon yung si Kwan. Di ko lang ma-recall yung pangalan nung Smith, 'di ba? Yung Smith na American citizen na sundalo dito sa atin na nagkaroon ng problema sa isang transgender ata yun na dito sa atin, 'di ba? Nilitis siya, pero tingnan mo pagkakaiba, 'di ba? Pagkakaiba ng paglilitis doon sa Kwan. Yung embassy ng US, alagang-alaga yan si Smith. Talagang lahat ng hearing, lahat ng pupuntahan nila, 'di ba? Nandiyan yung American embassy, kasi American citizen nga 'di ba? Inaalagaan nila bagamat may krimen na ginawa, 'di ba? Pero inaalagaan nila 'yan. Bakit? US citizen nga, kababayan nila 'yan. 'Yun lang nakikita ko. Pero pagdating dito, 'di ba? Kinukumpara ko lang. Pilipino siya, si Pastor Kibuloy, di ba? Filipino siya, dapat alagaan din siya ng Philippine government regarding sa mga kaso. Pero ibig ba sabihin, pag ginanon mo, papanig ka na sa kanya? Hindi. Ipakita, o ikuha na, kung talagang may probable cause, may pagkakasala, o ba't hindi kulong, bigyan ng parusa, di ba? Pero yung pag-aalaga, yung pag-a-assist ng government bilang Pilipino ka, Philippine government ka, ang inaasunto, kababayan mo di ba? Dapat nandiyan yung government na uma-assist din sa Pilipino, di ba? Hindi yung i-handle ng isang dayuhan, yung puti o Amerikano na basta ipapaubaya na lang, di ba? Hindi ko siya. Tingnan yung pagkakaiba, di ba? Kung paano nila igalang o paano nila mahalin yung kapwa nila Amerikano. Lahat ng patawag, nandun sila, inaalalayan nila. Nung magkaroon ng tinatawag na conviction o di ba? Dinala nila sa Amerika. Doon nila ikinulong yun, di ba? Karapakwan nila yun eh. Bakit? Amerika. Kapwa nila. Yun lang naman ang gusto kong puntuhan doon. Yung tawag dito, yung pangangalaga, di ba? Hindi ibig sabihin, pag inalagaan mo ba, di ba? Dahil criminal siya o may nagawa siyang krimen. Kung i-assist mo ba siya ng ganun, panig ka na ba sa kanya? Hindi. Ipakita mo lang o ipakita lang ng government nito yung pagrespeto o pagmamahal mo sa kapwa Pilipino mo, di ba? Kung nagkasala, maraming napatunayan sa husgado, talagang may kasalanan, may mga nagawang krimen, ikulong. Bigyan ng parusa. Di ba? Ganun lang. Pero ito sa tamang process, di ba? Hindi yung basta na lang, di ba? Ganun, depende doon sa kanyang testimonya, di ba? O, di ba? Yun nga na-mention ko yung si Smith na American, di ba? Paano nila alagaan yan? Ganon dapat yung extradition treaty, both side yan, American and ang Philippines government, nag-uusap yan. May request yung American o US na kukunin namin to kasi may nagawang krimen dito sa aming bayan. Karapatan nila yun kasi nga meron tayong extradition treaty, di ba? Na nag-uusap both side bansa-bansa. Pero yung ipagkanulo mo, base doon sa sinabi niya ni Pastor Kibuloy, ipagkanulo mo siya sa mga dayuhan, di ba? Ang sakit nun, sobrang sakit nun. Pilipino siya, di ba? Kapwa natin Pilipino, di ba? Kung nagkasala siya, yun, di ba? Ganun lang. Tinawa, tsaka isa rin yun, yung bagay na yun, na mabigat yun, na handa naman siyang humarap sa tamang pagkakataon, idepensa yung kanyang sarili, di ba? Yung wag naman puwersahan na ganito. Yung para bang, dahil nga sa, ano bang, yun nga, tinatanong ko po, ano ba ang kinatatakot nyo, di ba? Kay Mr. Kibuloy o Pastor Kibuloy. Anong kinakatakot nyo sa isip na, yung kay Pastor Kibuloy? Ba't hindi nyo labanan ng patas, di ba? Hindi, dinadaan nyo sa, dinadaan nyo doon sa venue ng Senado, na wala naman siyang kalaban-laban, di ba? Bakit? Pang grandstanding lang nito, di ba? Ipakita lang, ipahiya. Pero tingnan nyo base doon sa napanood natin ng mga testimonya sa Senado, di ba? Yung kanyang witness na dala-dala nito ni Senador Risa Antiveros, di ba?
Kumbaga, naglalabasan na yung totoong kulay eh. Naglalabasan ng tamang issue kung anong klaseng pagkatao niyan, o di ba? Nakatakip pa nga eh, di ba? Na tinatawag base doon sa napanood natin video, doon sa alam ko napanood niyo na to eh. Alias Junjun si David, di ba? Ito may nagtestimonya na sa isang video napanood natin. Alam ko napanood niyo na rin yan eh. Kilala niya to mula pagkabata kasi pinsang buo niya. Tapos tingnan mo kung paano siya magsinungaling sa Senado. Base doon sa kwan, tandaan niya, under oath siya doon sa Senado. Pero bakit nagagawa magsinungaling? Ba't pinahihintulutan ng mga senador yan? O pinahihintulutan ni Risa Intuberos, di ba? Sabi, apo daw siya, di ba? Ni Kibuloy, Pastor Kibuloy. Ay lumabas ng totoo, ay palay. Di ba? Full worker lang ng kingdom. Bali, nag-full ministerial full lang siya doon. At sabi niya, base doon sa testimonya niya, cameraman daw siya. O di ba? Cameraman daw ba yun? Sabi nung bali doon sa pinsan niya, ay tagahawak lang ng court. Di ba? Tapos sinabi camera, ayun, lumabas na yung video, boom na boom. At saka yung nakita ko yung kaibahan, kitang-kita yung kaibahan, di ba? Yung nagtitestimonya siya sa Senado. Ibang-iba. May script siya, may binabasa. O di ba? Yung taong hindi nagsisinungaling, di ba? Hindi yung talagang confidence sa sarili niya. Kahit walang script yan, may paliliwanag niya yan, di ba? Nakikita mo nagbabasa, nag-i-script, di ba? Ganun katindi. O di ba? Mahalata mo na nagsisinungaling siya. Bakit? Hindi niya sa ulo mula sa mga testimonya niya. May script. Tingnan mo yung isang video na pinalabas ng pinsan niya. Base doon si si Sister Vanessa Rias, di ba? Yung napanood natin video. Kita mo. Walang siya, walang script siya, walang binabasa. Bakit? Alam niya yung mga baitang kung paano niya ipaliwanag, di ba? Ganon kalinaw, doon mo maipagkukumpara yung talagang naglalay at saka yung nagsasabi ng totoo, di ba? Ito, alam natin magagaling kayo magagaling dyan sa Senado. Pero hindi nyo ba napansin kung kung talaga nagsisimula at saka hindi? Madali lang naman kunin niya, di ba? Ganon lang, katindi yun. Di ba? Kitang-kita nagsisinungaling Under oath siya. O ba't hindi mapailan yun ng di ba? Perjury. O di ba? Tapos lahat ng mga bagay na inimbento yan Pero hindi natin tinatawag kasi hindi pa tapos yung Pero base doon sa lubas na nakita nating video, invento. Nag-iimbento sa tindi ng pagsisinungaling. Okay po, God bless po, salamat. Sana nabigyan natin ng reaction. Basta lagi lang ganito ang ating sasabihin. Pag mali, mali. Pag tama, magsama-sama tayo. Ang nakakalungkot yung kapwa Pilipino. God bless po.